mag-ayos? Bakit hindi mo ito gawing puhunan? Tulad na lamang ng ating susunod na negosyante na ang kanyang naging puhunan ay ang kanyang talento sa pagpapaganda. Halina't ating siyang kilalanin dito lamang sa Spotted Business. Magandang umaga mga Venyas, nandito na naman tayo sa panibago nating makikilala na isang negosyante at nandito tayo sa Percival Salon. Magandang tanghali or good morning or good evening sa inyong lahat. Sir Percy, paano nga ba nagsimula ang Percival M. Chan Salon? Actually, nag-aaral ako sa Our Lady of Grace Pars Vocational Training Center, and then after nag-aaral ako, work ako sa isang salon. Sa nakagraduate ako, nakapag-apply na ako sa Victoria Salon sa Grace Park. Isa ako doon sa hairstylist. And then after that, in 1996, ako ng June Incarnation, nag-apply din ako. At naging isa hairdresser at makeup artist. And then marami na akong nakilalang mga celebrity. Tapos naayusan. Tapos sa tiyaga-tiyaga ako. And then, after siguro sa mga experience ko na nakikita, nag-manage ako ng salon ng isang franchise na June Incarnation. Marami akong experience na nalalaman, of course, sa pag-manage. Kaya, after year 2003 na ako ng parlor dito sa Malabon. Wala naman ako kakilala dito. At the same time, syempre may tiwala lang sa sarili dahil alam ko may talino, may kunting magandang experience na nakaya ko ngang papalago ang mamanage ang parlor na yon, na marami naman syempre pagsubok na dumating na nagawa ko yun. Syempre sa kabutihan at sa maayos gawa ko, nakapag na ako ng salon dito sa gilid lang ng Arellano. Actually, yung mga salamin ko pa nga hindi pa yun. Medyo kulang pa akong mga gamit. Siguro natira sa pera ko ng 500 na lang. Hindi ko alam kung paano kung ma-survive ko ba ang monthly every ganito siguro na unti-unti nakita nila ako ng maayos na dumami ang aking mga kliyente at ngayon ito nagkaroon na ako ng salon year 2024 na put up ko ng maayos. Si Percy ay mula sa probinsya ng Negros Occidental na padpad siya dito sa Manila para makipagsapalaran sa kanyang pangarap at sa kasipagan ni Percy nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Kailangan kasi may kaalaman ka sa salon kapag gusto mong magnegosyo ng salon. Of course, kailangan may knowledge ka, hindi yung tatayo kang walang knowledge. Kasi time will come kung aalis yung mga hairdresser, mapapabayaan yung salon mo at ang mga kliyente. Of course, dapat ating mga negosyo para maging successful. Kung consistent tayo at maging taman sa pag-handle ng isang salon dahil hindi biro ang mag-handle ng isang customer, di ba, sir? Lalo na kapag sensitive yung buhok niya, tapos yung mga kamay, kuko, minsan makaka-receive ka dyan ng mga negative feedbacks kapag hindi sila satisfied. Kaya kailangan maging
alert tayo at maging maalam sa ginagawa. Tulad ng ginawa ni Sir Percy, talagang pinag-aralan niya ng mabuti yung ginagawa niya at ito ay naging negosyo. Nag-graduate ako sa Our Lady of Grace Powers Vocational Training Center at 11th Avenue, Caloocan City. I'm proud na nagiging beauty consultant din nila ako at the same time sa salon. Of course, nagturo din ako dyan sa Naputa sa school ng hairdressing. Siguro mga ilang months lang. Nakaka-proud yun dahil bilang isang alumni, ngayon ikaw nagservisyo ka sa mga tao kung saan ka nagbulang paaralan. So, sir, may mga na-experience ka bang mga hindi maganda sa pag-handle ng isang negosyo? Of course, marami kasi mga ups and down na mga nangyayari sa buhay natin, lalo na nung pandemic. Of course, sa laki ng upa natin, sa mga gastusin natin sa araw-araw, maraming hindi ko alam kung saan ako kukuha. Kasi nga, sarado lahat, walang may maanuhan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi at saka, sa salon kasi may mga month na tagtumal, mayroon naman tags din. Pero kailangan paghahandaan natin lahat yon sa yun. Pero sa pandemic talagang down ako. Pero dahil sabi nga nila, ang tunay na sikreto ng tagumpay raw ay pagsisikap at patuloy sa pagbabangon sa bawat pagkakamali. Kasi yun talaga ang dapat natin gagawin. Kasi wala namang perfect na buhay. Dapat maging maayos at maging mabait, lalo na sa kliyente, at maging masipag sa araw-araw. Yan ang Panginoon ang magagabay sa atin. Sa tagal ng ari ni Percy sa industriya ng cosmetology or hair and makeup, marami na rin siyang mga personalidad at kilalang celebrity na naayusan, tulad nila Sophia Andres, Asia Diva Dulce, Janine Berdin, Carla Samonte ng Viva Hot Babes, Carrie Pineda na dating model sa kanyang salon, ang magkapatid na Mika at Angelica de la Cruz, ang binibining Malabon 2023 na si Jasmine Saenz at ang mayora ng Malabon na si Mayor Jeannie Sandoval. At marami pang iba na mula sa mundo ng pageant, local man yan or international. Talaga nga kakaiba ang tatak Percy. Mga international, Miss Global International, yan. Okay, na mga inaayusan ko. Yan. Diba? So, kung yung mga celebrity doon, mga Miss Earth, nandoon lahat. Mucha ng Pilipinas, binibining Pilipinas, gano'n. Percy ay tumatanggap ng mga services sa mga photoshoot, birthday, kasal, pageant at school event. Bata man o matanda, handang ayusan niya ni Percy. Kaya naman buo ang tiwala ng marami kay Percy dahil sa angking galing ito sa pag-aayos. Dahil ang kanyang mga inaayusan, nag-uuwi lang naman ng mga award. Ika nga nila, keep Percy. Iba talaga ang tatak Percy. Bukod sa pagkakaroon ng negative na experience, syempre, meron din si Sir ng magagandang experience na hindi malilimutan as a salon hairdresser. Of course, syempre yung mga pinagdadaanan ko, yung mga nararanasan ko sa buhay na nakakatulong ako sa mga magulang ko na bigyan ko sila ng maayos nung nabubuhay pa sila, na ibigay ko yung sa mga pamangkin ko, mga nag-graduate na rin, at sa mga taong mga nagmamahal sa akin. At syempre naging inspiration ko lahat yung mga taong yan na very supportive sa akin, sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan, sa lahat ng tao na may tiwala sa akin. Yun ang nagiging magandang sa aking buhay. At syempre yung mga customer ko na may tiwala sa akin, doon ako naghuhugot ng inspirasyon talaga. Syempre lalo na nagustuhan nila, lalo akong na-inspired sa bawat pagtatrabaho ko. Kasi alam ko kapag kasi ng customer yung na-achieve nila yung gusto nila at nagustuhan nila ang serbisyo ko, doon ko nararamdaman talaga na fulfilled yung service ko, na maganda talaga. Hindi ko
maano yung feelings ko doon. Kasi yun talaga ang buhay ko, ang pagmamahal sa trabaho. Nakita natin na talagang may magandang naging experience si Sir, lalo na sa pag-handle sa mga customer niya. At lalo yung pagtanggap ng positive feedback niya, no? Kitang-kita natin na tuwang-tuwa si Percy. At Sir, pwede mo pasalamatan yung mga... Hello sa lahat ng mga client ko, sa mga customer ko. Punta lang kayo sa salon ko ulit at try yung mga services namin. Nandyan yung haircut, nandyan yung cellophane, hair straightening, hair reband. Meron na rin tayong mga botox, meron na tayong mga keratin, and of course yung protein na number 1 ngayon, yung protein yan yung ngayon na ang number 1 sa hair straightening at saka sa treatment talaga. At of course sa mga hair and makeup ko at saka sa permanent eyebrow, dito lang kayo pumunta. Sa lahat mga kliyente, thank you very much sa inyo sa patuloy sa pagsuporta sa aking salon at sa lahat sa aming mga staff. Maraming salamat sa inyo na nandyan kayo lagi sa akin. Hindi ko kayo makalimutan. Thank you sa lahat ng staff at sa lahat ng client. Be good. Positive lagi tayo. Thank you. God bless. Ayan, nalaman natin kung paano nga ba nagsimula itong Percival M. Chan Salon. At talagang ang daming pinagdaanan ni Sir Percy bago siya maging successful sa ganitong business. At sa kasipagan nga ni Percy, pati ang pagpaparenta at pagbebenta ng mga gown ay ginawa niya na ring sideline. At ang ilan dito ay kanyang mga sariling disenyo. Mga rented na mga at saka binibita ng mga sino gusto lalo na mag-jeans ngayon. Nandito ang mga gown natin. Welcome, pasok po kayo. Yan. Yan ang mga gown natin. Ayan. Marami pa sa loob ang mga gown na yan ang mga racket. Diba? Okay. Pero may mga hair treatment din tayo dyan na pwede kayong bumili dito na maalagaan ng mga hair nyo. Kasi ito na, welcome to sa our salon. Diyan na. Yan. Ito na. Ayan. Ito yung mga product natin ngayon. Ito yung... Kung kayo mo sa mga nais magsimula mag-negosyo, sure first. Hello, ang mapapayo ko lang sa mga magninegosyo. Kailangan sensor na sa puso nyo dapat na gusto nyo yung put up na negosyo. At saka kailangan may skills, may knowledge ka sa mga bagay na kung anong gusto mong negosyo. Una, kailangan maging masipag, matyaga kasi yung negosyo up and down yan. At saka kailangan mahalin mo yung trabaho mo lagi para tumagumpay. At saka sa puso at isip at saka kailangan dyan si Lord lagi sa lahat. Nasa center, di ba? Gabayan ka niya kung ano man ang nais mo at alam niya na mahal mong trabaho mo. Kailangan natin na maging masipag, tiyaga para lahat ay maabot natin ang ating pangarap. Sikreto ng tagumpay ang pagsisikap at pagbangon sa bawat pagkakamali. Yan, ating nasaksihan at natunghayan ang mga pinagdaanan ni Sir Percy kung paano nagsimula ang kanyang salon. At sana maging inspirasyon ang kanyang mga pinagdaanan sa mga taong nais magnegosyo. Ayan, maraming salamat Sir Percy. Thank you very much. Salamat sa inyong lahat. Sana magustuhan niyo ang aking kwento. At ayan, imbita ko din naman po sila pumunta dito sa salon mo. Saan ba ito matatagpuan? Hello, in-invite ko kayo na pumunta kayo dito sa harap lang ng Jollibee Concepcion at i-try nyo yung touch ko kung gusto nyo, sensory na magustuhan may nyo. social media po ba kayo na pwede nila kung Punta kayo sa Percy sa page namin, Percy Salon at sa Percy Balchan sa FB page na. Okay, thank you. At ating ang natunghayan ang kwento ni Percy kung paano siya nagkaroon ng ganitong matagumpay na salon. At totoo nga ang kasabihan na kung ikaw ay may pangarap at pagsisikap, matutupad mo ang iyong mithiin sa buhay. Para sa susunod na episode ng Mga Negosyo, tumutok lang ang ngayon sa ating